Magandang araw mga katunay na Pilipino. Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng eleksyon 2025. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang resulta na nagpagulat sa buong bansa, ang malaking papel ng kabataan, ang pag-akyat ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ang pag-ikot ng hangin kay Erwin Tulfo, at ang nagbabadyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya't humanda kayo dahil ito ay isang roller coaster na katotohanan, kritikal na pagsusuri at konting katatawanan. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas maraming ganitong content. Mga kaibigan, simulan natin sa pinakamalaking balita. Ang kabataan ang naging X-factor ng eleksyon 2025. Sabi ni Erwin Tulfo, yung Gen Z at millennials, nagpakita sila at nagparinig ng boses, at hindi lang boses, parang sound system sa concert ng BTS ang impact nila. Pero seryoso, sino ang mga hinintay natin na mangunguna sa surveys? Si Tulfo, si Bongo, ang mga usual suspects ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero biglang sumulpot si Bam Aquino at pangalawa ang Kiko Pangilinan sa panglima. Mula sa likuran ng mga survey, ano ang nangyari? Ayun ha, sa social weather stations noong May 2025, si Tulfo ay numero 1 o 2 sa lahat ng pre-election surveys, habang sina Aquino at Pangilinan ay nasa 15th hanggang 17th. Pero sa partial at unofficial results, si Aquino ay pangalawa at si Pangilinan ay panglima. Pero plot twist sa teleserye, ano ang sekreto? Sabi ni Tulfo, siguro people are tired of the fighting. At sino ang pinapagod sa awayan ng mga politiko? Ang kabataan, ang Gen Z at millennials, na ayon sa COMELEC ay bumubuo ng halos 40% ng registered voters noong 2025. Isipin mo ito, si Juan, 21 years old, Gen Z, first-time voter. Habang nag-i-scroll siya sa TikTok, puro awayan ng alyansa at PDP laban ang nakikita niya. Si Marcos versus Duterte, parang WWE SmackDown. In this corner, alyansa para sa bagong Pilipinas, pero si Juan pagod na. Gusto niya ng pagbabago ng mga kandidatong hindi puro away, kaya naman nang makita niya ang campaign slogans ni Bam at Kiko, youth education, food security, biglang sabi niya, ito na nga. At hindi lang si Juan, milyon-milyon ang kagaya niya. Pero teka, bakit hindi ito napansin ng alyansa o ng PDP? Sabi ni Tulfo, medyo hindi na i-address ito ng parehong panig. At dito na nagkakasala ang mga malalaking partido. Ang alyansa na pinamumunuan ni Pangulong Marcos ay puro bagong Pilipinas ang sinasabi. Pero walang konkretong plano para sa kabataan. Walang youth empowerment bill or free internet for students act. Samantalang PDP laban na pro-Duterte ay abala sa pagdepensa kay Sara Duterte sa impeachment. Ang resulta, ang kabataan ay tumingin ng alternatibo sa akbayan sa Liberal Party kay Bam at Kiko. Parang sinabi ng kabataan, kung ayaw nyo kaming pansinin, kami ang magpapansin. Ano ang tingin ninyo? Malaki ba talaga ang impact ng kabataan sa eleksyon? I-comment nyo yan sa baba at i-share ang video na ito para marinig ang boses ng mas maraming kabataan. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, pag-usapan natin si Erwin Tulfo, ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Tulfo na dating nangunguna sa surveys ay nasa pang-4 ngayon. Pero sa halip na magmalaki o magmalungkot, ano ang ginawa niya? Nag-reflect. Sabi niya, we're expecting na all the way pero hindi nangyari. Parang team sa basketball na inaasahan mong mananalo ng championship pero natalo sa semifinals. Pero sa totoo lang, may punto si Tulfo. Sa 12 kandidato ng alyansa, 6 lang ang nakapasok sa Magic 12 ayon sa partial results.
Sina Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid. Ops, teka lang. Camille Villar at Amy Marcos. Si Abby Binay hindi po kasama. Pero teka, nasan si Manny Pacquiao, Abby Binay, si Ping Lacson po nakasama, no? At Benhur Abalos. Parang nawala sa radar. Sabi ni Tulfo, hindi pa siya nakakausap si Pangulong Marcos pero nagpapasalamat siya sa pagkakasama niya sa slate. Mukhang nagsisisi pa. At ito ang maganda, handa siyang makipag-ugnayan sa lahat. Kila Bam, Kiko at maging kila Bongo ng PDP laban. Pero hindi po na-mention si Bato de la Rosa. Isipin mo si Erwin Tulfo, dating broadcaster, kilala sa matapang na pananaw sa radyo, pero ngayon, senatorial candidate na. Biglang naging diplomat. Parang si Rambo na naging guidance counselor. Sabi niya, I'll talk to Senator Bam, Senator Kiko, sila, how can I help? Tulungan tayo. Sa kabilang kampo, sasabihin niya kay Bongo, ano bang magagawa natin? Ito ang klase ng politiko na gusto natin, yung handang magsabi na, kami muna magbabago bago kami magmalaki. Pero teka, bakit nga ba hindi all the way ang alyansa? Una, tulad ng sinabi ni Tulfo, kulang ang focus sa kabataan. Pangalawa, ang kanilang campaign ay masyadong nakatuon sa bagong Pilipinas na parang slogan lang, walang laman. Halimbawa, si Tulfo mismo ang nagsabi na dapat mas binigyan din ang pagpapababa ng presyo ng pagkain at healthcare. Pero ang campaign, puro infrastructure at anti-China rhetoric ang naririnig natin. Ano ang mas mahalaga sa ordinaryong Pilipino? West Philippine Sea o presyo ng bigas? At pangatlo, ang alyansa ay nahihirapan sa Mindanao kung saan malakas pa rin ang impluwensya ng mga Duterte. Ayon sa Pulse Asia noong March 2025, si Marcos ay may 5% na approval rating lang sa Mindanao. Ouch! Alam nyo, kung ako ang campaign manager ng alyansa, gagawin ko silang boy band. No? Si Tulfo ang lead singer, si Tito Soto ang comedian, si Pia Cayetano ang inspirational speaker. Pero teka kailangan nila ng TikTok dance para sa Gen Z. Bagong Pilipinas, cha-cha-cha. Okay, ano sa tingin nyo ang performance ng alyansa? May pag-asa pa ba sila sa susunod na eleksyon? I-comment ninyo at i-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo. Subscribe na rin para updated kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang isyong parang espada ni Damocles na nakabitin sa Senado, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Tulfo, kung maproklama bilang senador, ay magiging isa sa mga hukom nito. Pero ano ang sabi niya? Di ko pa nakikita yung mga pieces of evidence. Madali kasing sabihin na guilty, pero kailangan nating suriin. Tama yan, Erwin. Parang judge sa courtroom drama. Hindi basta-basta magdidesisyon. Para sa mga hindi pa nakakasunod, ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay inihain ng mahigit 200 miyembro ng House of Representatives noong 2025 na may akusasyon ng culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, at betrayal of public trust. Ang pinakamalaking issue, ang umano'y misuse ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula 2022 hanggang 2023. Pero teka, si Tulfo ay isa sa mga hindi bumoto sa impeachment. Bakit? Sabi niya, sinadya ko talaga not to vote kasi magiging bias na judge ako. That's integrity, mga kaibigan. Isipin mo ito, ang Senado para isang malaking courtroom. Sa isang gilid, ang prosecution mula sa House na pinangungunahan ng mga anti-Duterte lawmakers. Sa kabilang gilid, ang depensa ni Sara Duterte na malamang ay magsasabing politically motivated ang lahat. At sa gitna, ang mga senador, kabilang na si Tulfo, na kailangan maging impartial. Pero teka, paano magiging impartial kung ang Senado ay puno ng political na tensyon? Si Bongo at Bato de la Rosa, pro-Duterte. Si Bam at Kiko, pro-opposition. Si Tulfo, parang siyang swing vote. Parang pelikulang 12 Angry Men, pero Filipino version. Oh. Pero seryoso ang impeachment trial na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa hinaharap ng politika sa Pilipinas. Kung makukumbinsin ang 16 na senador o 2-3 ang Senado na guilty si Sara, siya ay maaaring maalis sa pwesto.
Pero ayon sa Pulse Asia noong February 2025, dalawang pro-Duterte senators ang nasa top 12, kaya't malaki ang laban ni Sara. At heto ang tanong, anong epekto nito sa administrasyon ni Marcos? Sabi ng political analyst na si Liamas, kung makonvict si Sara, ito ay magbibigay daan kay Marcos na kontrolin ang 2028 presidential race. Pero kung hindi, ang mga Duterte ay mananatiling malakas. Parang chess game. Pero ang bawat galaw ay may epekto sa buong bansa. Alam nyo, kung ako magiging senador, baka magdala ako ng popcorn sa impeachment trial. No? Guilty or not guilty. Pass the popcorn. Pero seryoso ha, ang trial na ito ay magiging blockbuster. Higit pa sa mga teleserye ni Sara sa GMA. Ano ang tingin ninyo sa impeachment trial? Guilty ba si Sara or politically motivated lang? I-comment nyo yan sa baba at i-share ang video na ito. Subscribe na rin para hindi kayo mamiss sa susunod na mga balita. Sa huling bahagi ng ating video, pag-uusapan natin ang hinaharap. Si Erwin Tulfo kasama ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ay nangangako na mas magandang serbisyo sa Senado. Sabi ni Erwin, gusto niyang itaas ang sahod ng mga barangay officials, repasuhin ang rice tarification law, palawakin ang access sa gamot, at gawing permanente ang mga livelihood programs. Ambitious pero kailangan natin yan. Pero teka, paano niya ito gagawin? Una, ang plano niyang itaas ang sahod ng barangay officials ay maganda, pero kailangan ng pondo. Ayon sa Department of Budget and Management, ang 2025 budget ay may 3.2 trillion pesos. Pero kalakhan nito ay napupunta sa infrastructure at debt servicing. Saan kukunin ang pera? Pangalawa, ang rice tarification law ay kontrobersyal dahil nagdulot ito ng mababang presyo ng palay para sa mga magsasaka. Kung babaguhin ito, kailangan balansehin ang interes ng magsasaka at consumer. At pangatlo, ang healthcare at livelihood programs. Maganda sa papel, pero kailangan ng konkretong plano. Isipin mo ha, dalawang Tulfo sa Senado, si Raffy at Erwin. Parang superhero duo. Ha? Si Raffy kilala sa pagtulong sa mga naapi sa kanyang programa. Si Erwin, dating DSWD Secretary, may karanasan sa social welfare. Kung magtutulungan sila, baka magkaroon tayo ng Tulfo law na tutulong sa mga mahihirap. Pero teka, may isang Tulfo pa. Si Ben, na kasalukuyang nasa labas ng top 12. Parang sinabi ng voters, dalawa muna. Ben, chill ka lang. Pero seryoso, ang presensya ng mga Tulfo sa Senado ay doble ang espada. Sa isang banda, sila ay kilala sa public service, lalo na sa mga mahihirap. Pero sa kabilang banda, tinuturing silang political dynasty. Ayon kay Tulfo, kami ay dynasty of helping people. Pero ayon sa 1987 Constitution, ang political dynasty sa isang issue na kailangan tugunan. Kaya't ang tanong, paano natin titiyakin ang mga Tulfo ay magsiserbisyo para sa bayan? At hindi para sa pamilya. Dapat siguro magpasa ng anti-dynasty law. Pero sino ang boboto nito kung maraming senador ang mula sa dynasties? Alam nyo, kung magkakaroon ng Tulfo Bill, baka tawagin itong Bayanihan Act. Pero teka, baka may Tulfo tax din para sa libre nilang payo sa radyo. Ano sa tingin ninyo sa mga plano ni Tulfo? Magagawa ba niya ito sa Senado? I-comment nyo at i-share ang video na ito. Subscribe na rin para sa mas maraming pagsusuri. At yan mga katunay na Pilipino, ang ating malalim na pagsusuri sa eleksyon 2025, ang papel ng kabataan, ang mga aral mula kay Erwin Tulfo, at ang mga nagbabadyang impeachment ni Sara Duterte. Ang eleksyon na ito ay nagpapakita na ang boses ng kabataan ay hindi na maaaring baliwalain. Kaya sa susunod na eleksyon, siguraduhin ikaw ang magpaparinig ng boses mo. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Ano ang susunod nating pag-uusapan? Impeachment trial o ang mga plano ng bagong Senado? I-suggest nyo sa comment section ha. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ito si #WalkWithLove. Nagpapaalam, mabuhay ang Pilipinas.